Hindi ka nabibilang dito, umalis ka. Ang tinig puno ng paghamak ay bumasag sa marangyang katahimikan ng La Perla Restaurant. Tila isang matalim na kristal na pinatama sa marmol na sahig. Ang tunog ay gumapang sa bawat sulok ng silid. Pinatitigil ang mahinang tugtugin ng jazz quartet sa entablado at ang masayang kalansingan ng mga kubyerto sa mamahaling plato. Lahat ng mga mata, mula sa mga mesang VIP na naliligo sa ginintuang ilaw ay sabay-sabay na napalingon sa entrada. Doon sa isang madilim na sulok nakatayo si Ginang Gloria. Ang kanyang matandang katawan ay tila umurong gaya ng isang tuyong dahon sa harap ng paparating na bagyo. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang lumang pitaka at ang manipis niyang lana na kardigan, isang kulay abong kasuotan na may mga himulmol na sa dulo ng manggas, ay isang malungkot na tanawin sa gitna ng dagat ng mga kumikinang na evening gown at mga plansadong tuxedo. Si Dennis, ang night shift manager ng La Perla, ay humakbang palapit. Bawat yabag ng kanyang Italianong sapatos na katad sa makintab na sahig ay may bigat at awtoridad. Tak, tak, tak. Malamig, matigas at mapanghusga. Ang kanyang itim na suit ay tila isinukat para ipangalandakan ang pekeng kapangyarihan at ang kanyang buhok na pinahiran ng pomada ay kumikinang na parang salamin sa ilalim ng mga dambuhalang aranyang kristal. Huminto siya sa harap ni Ginang Gloria na parang isang pader na humaharang sa lahat ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang matanda mula ulo hanggang sa mga paa nitong may mantsa ng putik na sapatos. Isang tingin ng sukdulan na pandidiri na para bang tumitingin siya sa basurang kailangang walisin palabas. "Bingi ka ba?" Pasitsit niyang sabi habang bahagyang inilapit ang kanyang mukha. Ang malamig na hininga niyang amoy menthol ay tumama sa pisngi ng matanda. "Sinabi kong umalis ka na. Dinudumihan mo ang hangin para sa aming mga kliyente." Ako." Nagsimulang magsalita si Ginang Gloria, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo na parang disyerto. Walang boses na lumalabas. Sinubukan niyang ituwid ang kanyang likod, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig at tila ayaw sumunod. Hinihintay ko ang anak ko. Ang anak mo." Isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa labi ni Dennis. "Ano siya rito, tagahugas ng plato o tagalinis ng banyo? Ang pinto para sa mga katulad ninyo ay nasa likod sa eskinita katabi ng mga basurahan." Namula ang mukha ni Ginang Gloria. Ang bawat salita ay parang isang sampal na dumadampi sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang bakal na kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Ibinaba niya ang kanyang tingin, itinuon ito sa kanyang mga luma at gastadong sapatos. Dito niya ako sinabing maghintay." Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang munting pag-asa. Si Adrian, pinapunta niya ako dito. Adrian, malakas na tumawa si Dennis, isang tawang maikli at walang kagalakan. "May 10 empleyado kami ritong nagngangalang Adrian. Itigil mo na ang pagpapanggap. Gusto mo lang makalusot para manglimos o magnakaw, hindi ba?" Ilang metro ang layo, tila napako sa kanyang kinatatayuan si Leah. Payat sa kanyang unipormeng, medyo maluwag ang kanyang mga mata, ay bahagyang lubog dahil sa kakulangan ng tulog. Sa kanyang mga kamay, isang pilak na tray na may lamang makukulay na cocktail, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa matandang babae. Ang nanliliit na tindig na yon, ang panginginig ng mga kamay, ang pagkapit sa lumang kardigan. Biglang sumalakay sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang lola. Si Lola Remedios, ganoon na ganoon din ang itsura ng kanyang lola tuwing nilalamig ito, tuwing nagugutom, tuwing kailangan nito ng gamot. Ang puso ni Leah ay tila piniga. Kaninang umaga lang bago siya pumasok sa trabaho, muli niyang tinitigan ang papel mula sa ospital. Isang mahabang listahan ng mga numero na katumbas ng isang operasyon sa puso na magliligtas sa buhay ng kanyang lola. Isang halaga
na parang isang bundok na imposibleng akyatin. Bawat sentimo ng kanyang sahod, bawat pisong natatanggap niyang tip, ay maingat niyang itinatabi para sa araw na yon. Ang trabahong ito, ang tanging lubid na kanyang kinakapitan. Leah, huwag kang makialam. Bulong sa kanya ni Eileen, isa pang waitress na dumaan sa kanyang tabi. Hayaan mo si Sir Dennis. Trabaho niya yan. Trabaho natin ang magsilbi. Isipin mo na lang ang lola mo. Kailangan mo ng trabahong ito. Tama si Eileen. Kailangan niyang manahimik. Kailangan niyang lumunok ng pride para sa kanyang lola. Ngunit nang muling umubo si Ginang Gloria, isang ubong tuyo at hirap at dinala nito ang kamay sa kanyang dibdib na tila hindi makahinga, hindi na natiis ni Leah. Isang matunog na kalansing ang umalingaw-ngaw nang bigla niyang ilapag ang tray ng mga cocktail sa pinakamalapit na service table. Hindi na mahalaga ang mga patakaran. Hindi na mahalaga si Dennis. Mabilis siyang nagsali ng isang basong puno ng tubig, nilagyan ito ng 2 pirasong yelo, huminga ng malalim, at naglakad patungo sa madilim na sulok kung saan pinagtatabuyan ang matanda. Ginang, ang kanyang boses ay mahina nanginginig, ngunit puno ng init. Nagulat si Ginang Gloria at itinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, malabo at puno ng mga luhang hindi pa tumutulo, ay tumitig sa hindi kilalang dalaga. Inumin niyo po ito? Magalang na sabi ni Leah habang iniaabot ang baso ng tubig para po gumaan ang inyong pakiramdam. Nanginginig na iniabot ni Ginang Gloria ang kanyang kamay. Ang kanyang mga payat na daliri ay malapit nang dumampi sa malamig na ibabaw ng baso ng Leah. Isang sigaw na parang kulog ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Si Dennis ay sumugod na parang isang buhawi, ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang hamak na empleyado ang nangahas. Nasuwayin siya. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso? Hinablot niya ang baso ng tubig mula sa kamay ni Leah bago pa man ito mainom ni Ginang Gloria. Ang tubig ay tumilapon, binabasa ang manggas ng lumang kardigan ng matanda. Hindi ito isang bahay ampunan. Sigaw niya kay Leah habang itinuturo ang daliri sa mismong noo nito. Gusto mo bang masisante? Sino ka sa akala mo? Bumalik ka sa trabaho mo ngayon din. Napaatras si Leah, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa matanda puno ng awa at pag-aalala. Hinarap ni Dennis si Ginang Gloria. At ikaw, hindi ka pa rin umaalis? Gusto mo bang tawagin ko ang pulis dahil sa panggugulo? Lumayas ka rito. Aalis na po. Takot na tumayo si Ginang Gloria. Nanghina ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang matumba. Nagmamadali niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Inuko ang ulo hanggat maaari upang itago ang mga luhang dulot ng matinding kahihiyan. Habang naglalakad siya papalabas ang kanyang munting katawan, ay tila nilalamon ng karangyaan sa paligid. Bago siya tuluyang makalabas sa umiikot na pinto, ang kanyang mga tuyong labi ay gumalaw, bumibigkas ng isang pangalan sa hangin. Adrian. Sa labas ang hangin ay malakas at malamig. Sa loob isa pang bagyo ang malapit nang magsimula. Anong karapatan mong suwayin ako? Pasigaw na bulong ni Dennis kay Leah. Ang mga mata ay nanlilisik. Si Leah na karaniwang yumuyuko sa isang simpleng pagtikhim lang niya ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, matapang na nakatingin sa kanyang mga mata. Ang galit ni Dennis ay sumiklab. Gusto mong maging bida? Sige, ngumisi siya. Bayaran mo ang katangahan mo. Ang halaga ng basong binasag mo, ang imported mineral water, at ang serbisyo sa matandang pulubing yan. Bayaran mo ngayon din kung hindi itatawag kita sa puli. Nanigas si Leah sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Sa gitna ng kanyang takot, narinig niya ang tawag ng kanyang konsensya.
at ang imahe ng kanyang Lola Remedios na naghihirap. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. May determinasyon sa kanyang mga mata, kinuha ni Leah ang isang baso mula sa service station. Ang malamig na kristal ay tila nagbigay sa kanya ng lakas habang naglalakad siya pabalik kay Ginang Gloria. Ginang, heto po ang inyong tubig. Ang tinig ni Leah ay mahinahon ngunit malinaw. At sa pag-angat ng ulo ni Ginang Gloria, ang nag-aapoy na mga mata ni Dennis ay bumaling sa kanya puno ng galit na hindi maikukubli, handang sumabog anumang sandali. Ang sigaw ni Dennis ay parang latigong humampas sa hangin. LIA. Bago pa man maabot ni Ginang Gloria ang baso, hinablot ito ni Dennis mula sa kamay ni Leah. Ang kilos ay marahas at puno ng galit. Ang malamig na tubig ay sumambul at dumaloy sa gasgas ng lana sa braso ng matanda, nag-iwan ng madilim na mantsa na parang isang malungkot na luha. Ang baso naman ay lumipad at bumagsak sa marmol na sahig. Isang matinis at nakabibinging tunog. Nang nababasag na kristal, ang pumunit sa katahimikan. Tingnan mo ang ginawa mo. Dagundong ni Dennis ang kanyang mukha ay kasing pula ng mamahaling alak na kanilang isinisilbi. Itinuro niya ang nagkalat na bubog sa sahig. Sino ka sa akala mo para suwayin ako, isang hamak na waitress na nangangarap maging bayani? Hinarap niya si Leah at bawat salita ay tila may lason. Ang tubig na yan ay hindi basta-basta tubig. Evian yan, galing pa sa French Alps. At ang basong yan ay Riedel Crystal. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga yan? Mas mahal pa sa isang buong linggong sahod mo. Ang mga bulungan sa paligid ay lumakas, gumapang na parang mga ahas sa bawat mesa. Ang mga mayayamang kliyente na kanina'y nagbubulag-bulagan ngayon ay meron ng panoorin. Ang iba'y napapailing, ang iba'y may mapanuyang ng ngiti sa kanilang mga labi. Nakita ni Leah sa di kalayuan si Eileen, umiiling ang mga matay, halos sumisigaw ng sinabi ko na sayo. Sa gitna ng lahat ng ito, sinubukan ni Ginang Gloria na tumayo ng tuwid. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Pasensya na, iho, sabi niya sa nanginginig ngunit marangal na tinig. Aalis na ako. Huwag mo nang idamay ang bata. Sinubukan niyang lumakad palayo, ngunit humarang si Dennis sa kanyang daraanan. Ang kanyang malaking katawan ay isang pader ng arogansya. Hindi pa tayo tapos, Lola. Sabi niya, ang pagtawag ng Lola ay puno ng pang-iinsulto. Kailangan mong matuto ng leksyon. Ang lugar na ito ay may mga pamantayan. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumasok dito at magdulot ng gulo. Ang tanawing iyon ang bumasag sa kung anumang natitirang pagtitimpi sa kalooban ni Leah. Ang matandang babae na ang tanging kasalanan ay ang maging mahirap at matanda ay kinukulong at pinapahiya. Ang larawan ng kanyang sariling lola, si Lola Remedios, na nakahiga sa kama ng ospital at naghihintay ng himala, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang perang kailangan para sa operasyon. Ang takot na baka mawala ito sa kanya. Ang trabahong ito. Ngunit ano ang halaga ng trabaho kung ang kapalit ay ang pagtalikod sa sarili mong pagkatao? Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, kinuyom ni Leah ang kanyang mga palad. Naramdaman niya ang mga lukot na papel de bangko at ang iilang baryang natanggap niyang tip para sa gabing iyon. Iyon ang kanyang dugo at pawis. Iyon ang pambili sana ng gamot ni Lola Remedios para sa susunod na araw. Iyon ang lahat-lahat niya. Isang malalim na hininga. Pagkatapos ay katahimikan. Humakbang si Leah pasulong, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang nag-aapoy na galit. Nilampasan niya si Dennis at huminto sa harap ng isang bakanting mesa na gawa sa mahogany na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Walang salita, walang babala, buong puwersa niyang inihagis ang laman ng kanyang bulsa sa ibabaw ng mesa. Isang malakas at magulong ingay ng kumakalansing na mga barya at bumabagsak na papel ang umalingaw-ngaw sa buong restoran. Ang mga barya ay gumulong at umikot
sa makinis na kahoy habang ang mga lukot na pera ay nagkalat na parang mga basahan. Lahat ay napatingin. Si Dennis ay natigilan ng bibig, ay bahagyang nakabuka. Itinuro ni Leah ang nagkalat na pera, ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay malinaw at matatag pumuputol sa nabiglang katahimikan. Ayan. Sigaw niya. Ayan ang bayad mo. Hindi lang para sa baso ng imported mong tubig, hindi lang para sa mamahalin mong kristal. Bayad yan para sa karumaldumal mong serbisyo at sa kawalan mo ng respeto sa kapwa mo tao. Ang bawat salita ay tumama na parang bato. Ang buong silid ay napuno ng isang mabigat na tensyon. Sa mismong sandaling iyon, isang makintab na itim na sedan ang huminto nang marahas sa harap ng salaming pinto ng La Perla. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaking naka-eleganteng business suit ang mabilis na bumaba. Gusot ang kanyang noo at ang pagkakatali ng kanyang kurbata ay tila sinasakal siya sa sobrang higpit. Siya si Adrian, ang may-ari ng buong imperyo ng La Perla at dala niya ang bigat ng isang masamang araw sa negosyo. Itinulak niya ang pinto at pumasok ang kanyang mga mata ay agad na sinalubong ng isang eksena ng ganap na kaguluhan, isang matandang babaeng umiiyak sa sulok, isang waitress na matapang na nakatayo sa tabi ng mesang puno ng nagkalat na pera, isang manager na nanlalaki ang mga mata sa galit at isang silid na puno ng mga kliyenteng nakatitig na parang nanonood ng isang dula. Anong kaguluhan ito? Ang boses niya ay mababa at puno ng yelo, isang malamig na anunsyo na ang tunay na bagyo ay kararating pa lamang. Anong kaguluhan ito? Ang boses ni Adrian ay hindi pa sigaw, ngunit ito'y tila isang piraso ng yelo na bumagsak sa gitna ng silid, pinatitigas ang lahat ng nasa paligid. Ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang huling bulungan. Lahat ng mga mata mula sa mga kliyente hanggang sa mga staff ay napako sa kanya ang hari sa kanyang palasyo. Bago pa man makahuma si Leah, si Dennis ay kumilos na tila tinamaan ng kidlat. Ang kaninang mapagmataas na anyo ay biglang naglaho, napalitan ng isang desperadong pagkaalisto. Mabilis siyang lumapit kay Adrian, bahagyang yumukod at nagsalita. Sa tinig na puno ng pekeng pag-aalala, sinisiguradong mahaharangan niya si Leah mula sa paningin ng kanilang amo. Sir Adrian, salamat sa Diyos at dumating kayo. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay ikinukumpas na parang isang aktor sa entablado. Isang malaking eskandalo po, sir. Hindi ko na po alam ang gagawin. Itinuro niya si Leah na nakatayong tila isang estatwa sa tabi ng mesang may nagkalat na pera. Ang babaeng yan, sir, nagwala po siya. Bigla na lang siyang sumigaw at naghagis ng pera sa mesa. Sinisira niya po ang reputasyon ng La Perla sa harap ng ating mga pinakamahahalagang kliyente. Ang mga mata ni Adrian na kanina pa madilim dahil sa pagod at stress mula sa isang buong araw ng pakikipag-away sa mga board member na gustong agawin ang kanyang kumpanya ay lalong dumilim. Hindi niya pinansin ang takot sa mga mata ni Ginang Gloria na papalabas na ng pinto. Hindi niya pinansin ang mga bubog sa sahig. Ang nakita lang niya ay ang resulta kaguluhan, isang depektibong parte sa kanyang perpektong makina. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mukha ni Dennis patungo kay Leah, isang tinging malamig at mapanuri, tila sinusuri niya ang isang sirang kagamitan. Nakita niya ang gusot nitong uniforme, ang mumurahing sapatos, at ang nakakalat na mga barya at lukot na pera sa mesa. Para sa kanya iyon ay isang larawan ng kawalang dignidad. Sir, ako po. Sinubukan ni Leah na magpaliwanag, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Manahimik ka. Ang utos ni Adrian ay maikli at matalas. Isang salita
na tumaga sa anumang pag-asa ni Leah na marinig. Humakbang siya palapit at tila umurong ang hangin sa paligid niya. Ang mamahalin niyang pabango ay sumakal sa amoy ng takot sa silid. Hindi kita binabayaran para gumawa ng eksena. Sabi niya ang bawat salita ay mababa at kontrolado na lalong nagpapakita ng kanyang nagngangalit na galit. Binabayaran kita para magsilbi, para ngumiti, para sumunod. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba ng isang empleyado at isang problema? Itinuro niya ang pera sa mesa. At ano ito? Sa tingin mo ba'y matutuwa ako sa drama mo? Pinapahiya mo ang pangalan na binuo ng pamilya ko sa loob ng 30 taon dahil sa isang gabi ng iyong kahibangan. Pero yung matanda po, pilit pa rin ni Leah. Isang maikling mapait na tawa ang kumawala kay Adrian. Wala akong pakialam sa kung sino mang matanda. Ang pakialam ko ay ang imahe ng lugar na ito. At sa ngayon, tinitigan niya si Leah mula ulo hanggang paa na may sukdulang pandidiri, ikaw kasama ng itsura mo at ng basurang ikinalat mo ang pinakamalaking problema ko. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Leah. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa takot na mawalan ng trabaho. Pinipigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ng lalaking ito. Nakita ni Adrian ang pagmamatigas sa mga mata ni Leah at ito'y lalo lang nagsindi sa kanyang galit. Para sa isang taong buong araw na nakaramdam ng kawalang kapangyarihan, sa boardroom, ang pagsuway na ito, gaano man kaliit ay hindi katanggap-tanggap. Tapos na ako sa'yo. Deklara niya ang kanyang boses ay pinal at walang anumang emosyon. Itinuro niya ang pinto sa likod ang daan palabas sa kusina. Tanggal ka na sa trabaho. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa ibang mga empleyado. Lisanin mo ang lugar na ito ngayon din. Patuloy ni Adrian. At huwag ka nang umasang makakatanggap ka kahit isang kusing bilang huling sahod. Ituring mo na lang yang bayad sa perwisyong idinulot mo. Iyon na ang huling dagok. Ang pera na dapat sanay para sa kanyang lola ay wala na. Ang trabaho na siyang bumubuhay sa kanila ay wala na. Ngunit sa gitna ng pagkawasak isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Leah. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang maaaring mawala pa. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang mga kamay at kinalas ang tali ng kanyang puting apron. Maingat niya itong tiniklop sa dalawa pagkatapos ay sa isang huling kilos ng profesionalismo. Lumakad siya patungo sa mesa kung saan niya inihagis ang pera. Sa ibabaw ng mga barya at lukot na papel de bangko, marahan niyang ipinatong ang nakatuping apron. Isang simbolikong pagsuko hindi ng kanyang dignidad, kundi ng kanyang serbisyo sa lugar na yon. Hindi niya tinignan si Adrian, hindi niya tinignan si Dennis, hindi niya tinignan ang sinuman. Tumalikod siya tuwid ang likod at nagsimulang maglakad patungo sa pinto ng kusina. Bawat hakbang ay mabigat, tila dinadala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa La Perla habang pinapanood nila ang kanyang pag-alis. Ang jazz quartet ay hindi na muling tumugtog. Ang kalansingan ng mga kubyertos ay hindi na bumalik. Nang mawala na siya sa kanilang paningin, si Leah ay napahinto sa madilim na pasilyo sa likod ng kusina. Doon kung saan walang sinumang makakakita, hinayaan niyang bumagsak ang unang patak ng luha, isang mainit na agos sa kanyang pisngi na nagbabadya ng gabing puno ng kawalan ng pag-asa. Nawala sa kanya ang lahat. Ang marahas na pagpreno ng itim na sedan sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ay tila isang hiyaw sa gitna ng bumubuhos na ulan. Hindi na hinintay ni Adrian na bumukas ito ng tuluyan. Mabilis niyang iminaniobra ang sasakyan, papasok sa driveway at halos tumalon palabas bago pa man ganap na huminto ang makina. Mama, nandito na ako. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at walang taong foyer. Ang tanging sumagot ay ang malamig na hampas ng hangin mula sa naiwang bukas na pinto at ang maindayog na tunog
ng isang antigong grandfather clock sa sulok. Tila kinukutya siya ng bawat pag-tik-tak nito. Isang masamang pangamba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa kaysa sa basang tuxedo na dumidikit sa kanyang balat. Hinablot niya ang kanyang telepono. Dinial niya ang numero ng kanyang ina. Isang ring, 2, 3. Diretso sa voicemail. Hindi bulong niya sa sarili. Hindi niya kailanman pinapatay ang telepono niya. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanya dahil sa gulo sa La Perla ay biglang napalitan ng isang lumalaking takot. Tinakbo niya ang sala, ang kusina, ang silid-aklatan. Walang ginang Gloria. Bawat madilim at tahimik na silid ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Umakyat siya sa hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang, patungo sa silid ng kanyang ina. Bahagyang nakaawang ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak at doon nakita niya ito. Nakaupo si Ginang Gloria sa kanyang paboritong silyang pelus sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas kung saan binabayo ng ulan ang salamin. Nakasuot pa rin siya ng luma niyang lana, na kardigan. Ang kulay abo nitong tela ay may madilim na mantsa ng pagkabasa sa balikat. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa saglit na pagkidlat sa labas na nagpapakita ng kanyang malungkot na silweta. Maghiminga ng maluwag si Adrian, ang kanyang mga binti ay tila ng hina sa ginhawa. Matinakot mo ako ng husto. Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? At bakit hindi ka pumunta sa La Perla? Hinihintay kita. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng inis. Hindi lumingon si Ginang Gloria. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa nagngangalit na kalangitan. Pumunta ako, Adrian. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at pagod, tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Napatigil si Adrian sa gitna ng silid. Kumunot ang kanyang noo. Ano imposible? Nandoon ako. Nandoon si Dennis. Walang nakakita sa'yo. Tiningnan ko pa nga ang logbook ng mga reservation. Hindi mo ako nakita. Pagputol ng kanyang ina. Sa wakas ay humarap siya at sa malamlam na liwanag, nakita ni Adrian ang kanyang mukha. Namumugto ang mga mata ni Ginang Gloria. May mga bakas pa ng tuyong luha sa kanyang mga kulubot na pisngi at ang paraan ng pagtingin niya sa kanya. Hindi ito galit, kundi isang malalim na kalungkutan at pagkadismaya na tila isang kutsilyong tumusok sa puso ni Adrian. Pumunta ako, anak. Pag-uulit niya ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Pumunta ako na nakasuot ng damit na ito para makita, para subukan kung ang lugar na ipinagmamalaki mo ay may puso pa rin para sa mga taong tulad ko. Nagpatuloy siya at bawat salita ay isang dagok kay Adrian. Ang manager mo, sinabihan niya akong umalis. Sabi niya, dinudumihan ko raw ang hangin ng kanyang mga kliyente. Sabi niya ang lugar ko ay sa eskinita, kasama ng mga basurahan. Sumiklab ang galit ni Adrian. Lumuhod siya sa tabi ng silya ng kanyang ina at hinawakan ng malamig nitong kamay. Sino-sino ang nagsabi niyan sa'yo? Papatayin ko siya. Sabi niya ipapakaladkad niya ako sa gwardiya palabas kung hindi ako aalis. Patuloy ni Ginang Gloria, hindi pinapansin ang kanyang pagsingit. At sa harap ng lahat ng iyon, sa harap ng lahat ng mga taong nagbubulag-bulagan, isa lang ang tumayo para sa akin, Adrian. Ang puso ni Adrian ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang masamang pangamba ay bumabalik. Isang bata. Bumilis ang paghinga ng kanyang ina, naaalala ang pangyayari. Isang payat na waitress, binigyan niya ako ng tubig. Hinarangan niya ang masamang manager para protektahan ako. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kakarampot niyang tip para lang mabayaran ng tubig na hindi ko naman nainom. Nanuyo ang lalamunan ni Adrian. Ang imahe ni Leah ay biglang sumulpot sa kanyang isipan, ang basang uniforme, ang matapang na tingin, ang tumpok ng mga barya at lukot na pera sa mesa. Hindi maari. Kailangan mong hanapin ang batang iyon, Adrian.
mahigpit na hinawakan ni Ginang Gloria ang braso ng kanyang anak. Ang pangalan niya ay Leah. Sinabi ng manager na tatanggalin niya ito sa trabaho. Kailangan mo siyang iligtas. Siya lang ang tanging taong may puso at kaluluwa sa buong impyernong yon na tinatawag mong restaurant. Ang mga tenga ni Adrian ay umuugong. Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, nagsasapawan sa kanyang sariling malulupit na salita. Kanina, tanggal ka na sa trabaho. Huwag ka nang umasang makakatanggap ka kahit isang kuso. Isang perwisyo. Ang batang tumulong sa kanyang ina ay ang batang tinanggalan niya ng trabaho, ay ang batang nilapastangan niya, ay ang batang tinuring niyang basura. Isang nakakasukang pakiramdam ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Napaatras siya na tumba sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay, ang mga kamay na buong pagmamataas na nagtapon ng panyo sa sahig dahil nadikitan ng ulan mula kay Leah. Ang mga kamay na yon ay marumi, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa isang kasalanang hindi niya alam kung paano pa maitatama. Adrian, nag-aalalang tanong ni Ginang Gloria, nakikita ang biglaang pamumutla ng kanyang anak. Anak, anong nangyayari sa'yo? Hindi siya sumagot. Bigla siyang tumayo at tumakbo, palabas ng silid na parang isang nasusunog na bahay. Saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina. Babalik ako sa restaurant. Sigaw ni Adrian, pabalik ang kanyang boses ay basag at puno ng isang kaguluhan na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Kailangan kong makita ang CCTV ngayon din. Tinakbo niya ang hagdanan pababa na parang isang baliw. Ang katotohanan ay isang halimaw na humahabol sa kanya at kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang makita, gamit ang sarili niyang mga mata, ang kabuuan ng kanyang katangahan at kalupitan. Sa labas ang itim na sedan ay muling umungol, sinusuong ang gabi at ang ulan pabalik sa La Perla. Dala ang isang lalaking pinahihirapan ng kanyang konsensya. Isang nakabibinging tunog ng gumagasgas na gulong sa basang aspalto ang pumunit sa katahimikan sa harap ng La Perla. Hindi na inabala ni Adrian na iparada ng maayos ang sasakyan. Iniwan niya itong nakahambalang sa driveway, umuungol pa rin ang makina. Ang mga headlight nito ay nag-iilaw sa isang sulok ng kalye na binubuhusan ng ulan. Parang isang bagyo bumaba siya ng kotse at sumugod papasok. Winawaksi ang security guard na nagmamadaling salubungin siya ng payong. Ang malamig na tubig ulan ay dumaloy sa kanyang buhok at pisngi, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging init na kanyang dama ay ang nag-aalab na apoy ng pagsisisi at galit sa kanyang kalooban. Itinulak niya ng malakas ang malaking salaming pinto. Sa loob ang La Perla ay bumalik na sa dati nitong mapagkunwaring katahimikan. Ang mga bubog ay nawalis na. Ang sahig ay kumikinang na muli. Ang jazz quartet ay marahang tumutugtog ng isang malungkot na himig. Ang mga kliyente na tila kinalimutan na ang nangyari ay muling nagtatawanan at nagtataasan ng kanilang mga kopita. Si Dennis ay abala sa pag-aayos ng isang mesa para sa mga bagong dating ang kanyang mukha ay may suot na muli ng kanyang propesyonal na ngiti. Nang makita niya si Adrian na pumasok basang-basa at may itsurang tila nakakita ng multo, sandali siyang natigilan bago mabilis na binalik ang kanyang serbisyosong postura. Sir Adrian, nagbalik po kayo. Sinubukan niyang salubungin ito. Tabi. Sabi ni Adrian isang salitang mababa at puno ng panganib. Tinabig niya si Dennis nang hindi man lang ito tinitingnan at nagdire-diretso sa pasilyo patungo sa mga opisina sa likod ng kusina. Bawat hakbang niya ay mabigat. Si Dennis na natumba ng bahagya ay dalidaling sumunod ang kanyang puso ay nagsimulang kabahan. Sir, saan po tayo pupunta? Security room. Utos ni Adrian nang hindi lumilingon. Buksan mo. Namutla si Dennis. Hindi niya pa nakikita ang kanyang amo na ganito kagalit. Habang nanginginig na kinukuha ang kanyang access card, libu-libong haka-haka ang naglalaro sa kanyang isipan. Bumalik ba ang matanda?
Nagsumbong ba ang bruhang si Leah Click? Bumukas ang pinto ng security room. Ang madilim na silid ay inilawawan lamang ng mga kumukurap na berdeng ilaw mula sa hanay ng mga CCTV monitor. Itinulak ni Adrian ang gwardiya mula sa upuan nito at siya mismo ang umupo sa harap ng control panel. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at desididong gumalaw sa keyboard. Admin password. Utos niya ang kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pag-aalinlangan. Nanginginig na binigkas ni Dennis ang mga numero, ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa isang iglap ang pangunahing monitor ay nagliwanag. Pinili ni Adrian ang camera 3 ang anggulong sumasakop sa buong entrance lobby. Inatras niya ang oras. 7:30 p.m. Ang itim at puting imahe ay lumitaw ng malinaw. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Adrian. Nasa screen ang kanyang ina. Nakaupo sa isang sulok mukhang napakaliit at kaawa-awa sa gitna ng malawak na espasyo. Pagkatapos ay pumasok sa eksena si Dennis. Malinaw na nakita ni Adrian ang pagduduro nito. Ang mapanuyang pagyuko. Ang pag-urong ng kanyang ina sa takot. Kinuyom ni Adrian ang kanyang mga kamao. Ang mga buko niya ay namuti sa diin. Sumunod si Leah, ang munting waitress na may tray sa kamay. Ang paglapit. Ang pag-alok ng tubig. Isang simpleng kilos ng kabutihan na wala ni isa man sa kanila ang nagawang ibigay. At pagkatapos, ang eksenang tila sumaksak sa puso ni Adrian. Ang marahas na paghablot ni Dennis sa baso ng tubig. Ang pagkatapon nito sa kanyang ina. Ang takot sa mukha nito habang pinipilit siyang paalisin. At ang sandaling iyon. Ang sandaling sumugod si Leah. Pinanood niya na parang nanonood ng isang pelikulang nagpapabagal ng oras kung paanong ang payat na dalaga ay humarang sa harap ng kanyang ina, isang munting pader, laban sa isang dambuhalang tiranong doble ang laki sa kanya. Nakita niya itong dumukot ng pera sa bulsa, ang mismong mga barya na kanyang hinamak at buong tapang na inihagis sa mesa. Nakita niya kung paano nito inalalayan ang kanyang ina palabas, kung paano nito tinulungang makasakay ng taxi. Nakita niya ang huling paghawak ng kamay bago umandar ang sasakyan. Isang mainit na luha ang pumatak sa pisngi ni Adrian, humalo sa malamig na tubig ulan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. In-fast forward niya ang video. Nawala ang taxi. At kaagad ang kanyang itim na sedan ay pumasok sa frame. Nakikita niya ang sarili niya. Bumaba ng kotse arogante sa kanyang mamahaling suit at may pader ng stress sa kanyang mukha. At nandoon si Leah. Nakatayo sa kanyang harapan, basang-basa nanginginig, katatapos lang gamitin ang lahat ng kanyang pera para tulungan ang kanyang ina. At nakita niya ang sarili niyang dumuduro sa dalaga. Kahit walang tunog ang video, bawat salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Tanggal ka na sa trabaho. Isang perwisyo. Sa screen nakita niya ang pagyuko ni Leah. Ang pagtanggal nito ng apron. Ang maingat na pagpapatong nito sa mesa sa tabi mismo ng tumpok ng perang ibinayad nito para sa baso ng tubig ng kanyang ina. At pagkatapos ang malungkot nitong pagtalikod at paglakad papalayo. Hindi na niya kinaya. Ibinagsak ni Adrian ang kanyang ulo sa keyboard. Isang daing ng matinding sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi lang siya bulag, isa siyang halimaw. Tinulungan niya ang masama, nayurakan ang kanyang tagapagligtas. Tinanggalan niya ng trabaho ng dignidad at ng pag-asa ang nag-iisang tao na tumrato sa kanyang ina bilang isang tao. Sir, ang nanginginig na boses ni Dennis ay narinig mula sa kanyang likuran. Nakita niyang bumagsak ang amo at inakalang ito'y dahil sa pagkadismaya sa ginawa ni Leah. Dahan-dahan siyang lumapit handa nang magdagdag ng isa pang patong ng kasinungalingan. Kita niyo na po, sir, napaka-unprofessional po talaga niya. Kinailangan ko lang pong itinaas ni Adrian ang kanyang ulo.
Napaatras si Dennis na parang nasampal. Napasandal siya sa mga filing cabinet sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang mga mata ni Adrian ay namumula, hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa isang galit na sumasabog na may bagsik na hindi pa niya nakikita kailanman. Iyon ang mga mata ng isang nasugatang hayop na sa wakas ay nakilala na ang kanyang tunay na kaaway. Dahan-dahang tumayo si Adrian marahan na lalong nagpatindi sa tensyon. Humarap siya kay Dennis na ngayon ay nakakulong sa pagitan niya at ng pader. Walang salita. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ikaw, nagsalita si Adrian, ang kanyang boses ay malalim at magaspang na tila nanggagaling sa pinakailalim ng impyerno. Alam mo ba kung sino ang matandang babaeng pinalayas mo? Lumunok si Dennis. Ang pawis ay tumutulo na ngayon sa loob ng kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Isang pulubi po, sir. Isang manloloko. Ina ko yon. Ang sigaw ni Adrian ay yumanig sa buong security room. Napanganga si Dennis. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanyang bungo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga binti ay bumigay at dahan-dahan siyang dumausdos sa sahig na parang isang tumpok ng gulaman. Niyo po. Bulong niya ang kanyang mga labi ay nanginginig nang hindi mapigilan. Tinitigan ni Adrian ang nagkukumahog na lalaki sa kanyang paanan na may sukdulang pandidiri. Gusto niya itong saktan, gusto niya itong durugin. Ngunit isang simpleng parusa ay hindi sapat. Kailangan ito ng isang bagay na mas masakit, isang bagay na pampubliko. Bumalik si Adrian sa control panel. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na silver USB at isinaksak ito sa computer. Mabilis niyang kinopya ang video file na katatapos lang niyang panoorin. Tumayo ka! Malamig na utos ni Adrian nang hindi tinitingnan si Dennis. Nanginginig na tumayo si Dennis, kumakapit sa gilid ng mesa. Lumabas ka sa lobby. Patuloy ni Adrian habang hinihila ang USB mula sa port. Tipunin mo ang lahat ng staff, ang lahat ng kliyente. Dalhin mo sila sa gitna ng dining hall. Mahigpit niyang kinuyom ang USB sa kanyang palad. At hanapin mo si Leah. Ibalik mo siya rito. Kung wala siya rito sa loob ng 20 minuto, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatrabaho kahit saan sa buong Pilipinas. Lumabas si Adrian ng security room. Iniwan si Dennis na nanginginig sa ganap na katatakutan. Naglakad siya pabalik sa dining hall. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at may layunin. Ang kasiyahan ng mga kliyente ay malapit nang matapos. Ang kurtina ng pagkukunwari ay malapit nang ibagsak. At ang hustisya, isang hustisyang nahuli, ngunit mapanira, ay malapit nang ihain. Itigil ang tugtog. Ang sigaw ni Adrian ay umalingaw sa buong La Perla, malinaw at makapangyarihan na parang isang utos ng hari. Ang konduktor ng jazz quartet ay natigilan ng kanyang bow, ay dumulas sa mga kwerdas ng biolin, lumilikha ng isang matinis at sintonadong tunog. Pagkatapos katahimikan, isang biglaan at mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang mahinang kalansingan ng mga kubyertos ay huminto. Ang mga tawanan ay namatay. Lahat ng mga mata na puno ng pagtataka at pagkainis ay napahay. Ay napako sa lalaking nakatayo ngayon sa gitna ng silid, sa ilalim mismo ng pinakamaliwanag na aranyang kristal. Basang-basa ang kanyang suit, magulo ang buhok at namumula ang mga mata. Mukha siyang taong katatakas lang mula sa isang bagyo, ngunit ang aurang bumabalot sa kanya ay ang di matitinag na awtoridad ng isang nagngangalit na monarko. Lumapit siya sa maliit na entablado kung saan nakalagay ang sound system at ang malaking projector screen na karaniwang ginagamit para sa mga corporate event. Walang alinlangan, isinaksak niya ang silver USB sa port. Sa kabilang dulo ng silid, lumabas si Dennis mula sa pasilyo
nanginginig at maputla. Kasunod niya ang dalawang gwardiya na halos kinaladkad si Leah pabalik. Kawawa ang itsura ni Leah. Nakasuot pa rin siya ng kanyang luma at basang damit, may bitbit na mumurahing bag at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo dahil sa ulan. Hinarang siya ng mga gwardiya sa may back exit mismo nang sinusubukan na niyang umuwi. Ang mukha niya ay puno ng takot at pagkalito iniisip na ibinalik siya para kasuhan o lalo pang ipahiya. Diyan ka. Itinuro ni Adrian si Leah pagkatapos ay si Dennis. Tumayo kayong lahat dyan. Humarap siya sa mga nagbubulungan niyang mga kliyente. Kinuha niya ang mikropono. Paumanhin sa pag-istorbo sa inyong magandang hapunan. Nagsimula si Adrian, ang kanyang boses ay malalim at malamig, pinapalakas ng sound system. Ngunit ngayong gabi, ang La Perla ay may espesyal na ihahain. Ito ay tinatawag na ang katotohanan. Pinindot niya ang play button. Ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag. Ang itim at puting video ay lumitaw malinaw at detalyado. Ang buong silid ay napigil ang hininga. Nakita nila si Ginang Gloria, ang matandang babaeng marahil ay nakita nilang nakaupo sa sulok kanina na tila isang basahan na itinapon lang doon. Nakita nila si Dennis, ang manager na laging yumuyukod sa kanilang mga black card na walang awang dinuduro at tinataboy ang matanda. Narinig nila kahit sa isip lang ang bawat masasakit na salita. Nakita nila ang pagtapon ng tubig, nakita nila ang takot sa mukha ng matanda. Ang mga bulungan ay nagsimula. Diyos ko! Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ay lumitaw sa screen si Leah, ang munting waitress na sumugod para mamagitan, ang dalagang dumukot ng pera mula sa sarili niyang bulsa, ang dalagang nag-alalay sa matanda nang may kabutihang loob na wala ni isa man sa kanila sa kabila ng kanilang yaman ang nagpakita. At sa wakas, ang huling eksena, ang pagdating ni Adrian, ang pagpapahiya niya kay Leah, ang pagtatanggal niya rito sa trabaho. Nagtapos ang video. Ang screen ay naging itim. Ang katahimikan ngayon ay hindi na dahil sa pagtataka. Ito ay mabigat na parang tingga-puno ng hiya. Ang hiya ay gumapang sa hangin, dumikit sa kanilang mga mamahaling damit at alahas. Bumaba si Adrian mula sa entablado. Naglakad siya ng diretso patungo kay Dennis. Sa puntong yun, si Dennis ay bumagsak na sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na siya kayang suportahan. Ang pawis ay bumubuhos sa kanyang mukha, tinutunaw ang anumang natitirang dignidad sa kanyang itsura. Ginoong Dennis, isa. Umalingaw-ngaw ang boses ni Adrian kahit walang mikropono. Natatandaan mo ba kung ano ang unang patakaran ng La Perla? Walang naisagot si Dennis. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Respeto. Si Adrian na mismo ang sumagot. At nyurakan mo ito. Pinalayas mo ang isang matandang babae sa gitna ng ulan. Nilapastangan mo ang dignidad ng isang tao. Yumuko si Adrian, tinititigan si Dennis ng diretso sa mga mata. At ang babaeng iyon ay ang ina ko. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Napanganga si Dennis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagsimula siyang umiling-iling, ang kanyang mga kamay ay iwinawasiwas na tila sinusubukang itaboy ang katotohanan. Ngunit huli na ang lahat. Pinalayas niya ang ina ng kanyang amo. Pinirmahan na niya ang kanyang sariling hatol. Tanggal ka na sa trabaho, malamig at pinalna, sabi ni Adrian. Umalis ka na rito at ipagdasal mong maging maawain ang mga abogado ko kapag sinimulan na nilang halongkatin ang mga financial records mo. 2 gwardiya ang agad na lumapit. Sinunggaban nila si Dennis sa magkabilang braso at kinaladkad siya palabas. Ang kanyang mga desperadong pagsusumamo at paghingi ng tawad ay umalingaw-ngaw bago tuluyang namatay nang isara ang pinto. Pagkatapos humarap si Adrian kay Leah. Ang dalaga ay nakasandal pa rin sa pader, mahigpit na niyayakap ang kanyang bag na tila isang panangga. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa.
Ang kanyang mga mata malapad at puno ng pagkalito ay nakatitig kay Adrian. Ina niya ang matandang iyon. Ay ina niya. Huminga ng malalim si Adrian at humakbang palapit sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay napigil ang hininga nag-aabang kung ano ang gagawin ng aroganteng milyonaryo sa empleyadong katatapos lang niyang ipahiya at tanggalin. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Huminto si Adrian sa harap ni Leah at pagkatapos sa harap ng lahat ng kanyang mga kliyente at empleyado, dahan-dahan siyang yumuko. Inilagay niya ang isang tuhod sa malamig na marmol na sahig. Tumingala siya sa payat at basang dalaga ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at respeto na hindi pa niya naipakita kanino man sa buong buhay niya. Leah, basag ang kanyang boses sa katahimikan. Naging bulag ako. Ipinahiya ko ang taong nagligtas sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, ang telepono sa bulsa ni Leah ay nag-vibrate ng malakas. Pagkatapos ay tumunog ng sunod-sunod. Isang tunog ng emergency. Kinapa niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa screen, isang pangalan ang lumitaw, ospital. Sinagot niya ang tawag. Hello, ito po ba ang kamag-anak ni Gang Remedios? Isang nagmamadaling boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Inatake po siya sa puso. Ang kalagayan niya ay kritikal. Ang telepono ay bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Leah. Isang malakas na plok ang umalingaw-ngaw sa sahig na marmol, isang tunog na nagpahiwatig ng pagguho ng kanyang mundo. Ang huling sinabi ng boses sa kabilang linya, kritikal, ay umuugong sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka, pinapatay ang lahat ng iba pang tunog sa paligid. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ngunit walang nakikita. Ang mamahaling restoran, ang mga nagulat na muka, ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, lahat ay naglaho. Ang tanging naroon ay isang nakakabinging takot. Leah! Naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mga balikat. Si Adrian, na mabilis na tumayo mula sa pagkakaluhod, ay niyugyog siya ng bahagya. Leah, anong nangyari? Magsalita ka. Ang pagyugyog ang tila gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Tumingala siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng isang desperadong agos ng luha. Ang lola ko. Humikbi siya, ang bawat salita ay basag at hirap bigkasin. Si Lola Remedios, mamamatay na siya. Wala nang iba pang tanong si Adrian. Sa isang iglap, ang aroganteng milyonaryo at ang nagsisising anak ay naglaho. Napalitan ito ng isang taong desididong kumilos. Dinampot niya ang nahulog na telepono ni Leah mula sa sahig. Hinawakan ng mahigpit ang kamay nito at hinila siya. Halika na. Sigaw niya, hindi na pinapansin ang gulat at pagkalito ng mga tao sa kanilang paligid. Hinila niya si Leah palabas ng restoran. Ang kanilang mga yabag ay mabilis at malalakas. Nasa labas ang kotse ko. Dadalhin kita doon. Sumugod sila palabas sa gabi na puno ng ulan at hangin. Hindi na sila amo at empleyado. Sila'y 2 taong tumatakbo para iligtas ang buhay ng isang mahal sa buhay. Ang makina ng itim na sedan ay umungol na parang isang nasugatang hayop nang buksan ni Adrian ang pinto para kay Leah. Mabilis siyang umikot at umupo sa driver's seat. Sa isang iglap, ang marangyang sasakyan ay humarurot palayo sa kumikinang na liwanag ng La Perla, tinalikuran ng isang eksenang puno ng kaguluhan. Sa loob ng kotse, ang tensyon ay halos nahihiwa sa hangin. Nanginginig si Leah sa passenger seat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang nakatitig siya sa basang kalsada. Sa unahan, bilisan mo po. Pakiusap, bilisan mo pa. Bulong niya. Hindi sumagot si Adrian, ngunit ang kanyang panga ay nanatiling matigas, ang kanyang mga mata ay nakapokus sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela
habang inililipat-lipat niya ang sasakyan. Sa pagitan ng mabagal na trapiko, ang kanyang pagmamaneho ay may bilis at katumpakan ng isang professional na race car driver. Gamit ang isang kamay kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang isang numero, inilagay ito sa loudspeaker. "Hello, Director Ramirez." Isang magalang na boses ang narinig mula sa speaker. "Dr. Torres," sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Papunta ako sa ospital ninyo. May pasyente dyan, si Remedios Morales. Kailangan niya ng pinakamahusay na cardiac team ninyo. Ngayon din, ihanda mo sila. Heart specialist, mga equipment lahat." "Pero sir, nasa bahay po ako." "Wala akong pakialam kung nasaan ka," putol ni Adrian. 10 minuto mula ngayon darating ako. Kapag may nangyaring masama sa pasyenteng iyon dahil hindi siya naasikaso agad, ituring mo nang nag-resign ka na." Ibinaba niya ang tawag. Lumingon si Leah sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Sir." "Huminga ka, Leah," sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay at marahang ipinatong sa nanginginig na kamay ni Leah na nakakapit sa upuan. "Magiging maayos siya. Ipinapangako ko sa'yo." Ang kanyang kamay ay malaki at mainit bumalot sa kamay ni Leah. Isang kakaibang lakas ang tila dumaloy mula sa kanya, isang pangako na pumigil kay Leah na tuluyang gumuho. Screech! Ang mga gulong ay umingit ng marahas. Naipreno ni Adrian ang kotse sa mismong harap ng emergency entrance ng ospital. Hindi na siya naghintay ng valet. Tumakbo siya palabas, umikot, at pinagbuksan ng pinto si Leah. Inalalayan niya itong tumakbo papasok. Ang matapang na amoy ng disinfectant, ang ingay ng mga makina, ang kalampagan ng mga stretcher, at ang mga daing ng pasyente ay sumalubong sa kanila. "Ang lola ko, Remedios Morales." Sigaw ni Leah sa reception desk, ang kanyang boses ay halos mawala sa panik. Isang pagod na nurse ang tumingala. "Pangalan ng pasyente. Kailangan pong magbayad muna ng deposito. May utang pa po kayo sa system." "Nasaan ang lola ko?" Sigaw ni Leah, hinampas ang counter. "Miss, kumalma po kayo. Hindi po namin pwedeng..." Isang malamig at matigas na itim na metal card ang biglang ipinatong ng malakas sa counter sa harap mismo ng nurse. Isang Amex Centurion, walang limitasyon. "Bayaran mo lahat," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit makapangyarihan, dinaig ang lahat ng ingay sa ER. "Lahat ng utang, lahat ng kailangan. At dalhin mo kami kay Dr. Torres. Ngayon din." Natigilan ang nurse. Tinitigan niya ang card. Pagkatapos ay ang lalaking basang-basa ngunit may di matatawarang aura ng kapangyarihan. Biglang nagbago ang kanyang kilos. "Oo po, sir." "Opo. Si Dr. Torres po ay nasa ICU. Dito po kayo, sir, ma'am." Tinakbo nila ang mahabang pasilyo. Sa harap ng pinto ng intensive care unit, isang pulang ilaw ang nakasindi, "In use." Napaupo si Leah sa mga upuang naghihintay, isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Hindi niya kayang tingnan ang nakasaradong pinto. Ang takot na mawalan ay isang lason na gumagapang sa kanyang buong katawan. Naupo si Adrian sa tabi niya, walang salita. Hindi niya sinabi ang mga walang kwentang kataga na magiging maayos ang lahat. Umupo lang siya doon, matatag na parang isang bundok na handang sandalan ni Leah. Hinubad niya ang kanyang basang-basang coat at maingat na ipinatong sa nanginginig na mga balikat ni Leah. Naghihintay sila, magkasama. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, naghihintay sila ng hatol ng tadhana. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pagtibok ng puso ni Leah ay isang masakit na paalala ng pusong naghihingalo sa loob ng silid. Ang tanging tunog sa pasilyo ay ang mahinang ugong ng bentilasyon at ang sarili nilang mga paghinga. Si Adrian ay nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay
Isang matatag na angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang takot. Pagkatapos isang click, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Sabay silang napatayo. Lumabas si Dr. Torres, tinatanggal ang kanyang face mask. Ang kanyang mukha ay pagod. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkatalo. Tumingin muna siya kay Adrian at bahagyang tumango bago ibinaling ang kanyang tingin kay Leah na nakatitig sa kanya na may mga matang puno ng takot at pag-asa. Huminto ang mundo ni Leah. Napigil niya ang kanyang hininga, ang kanyang mga kamay ay magkadaop na parang nagdarasal. Ang kondisyon ng pasyente. Nagsimula si Dr. Torres, ang kanyang boses ay pagod, ngunit malinaw ay stable na. Isang salita, stable. Nalagyan na namin siya ng temporary pacemaker, patuloy ng doktor. Ang kanyang puso ay tumitibok na muli ng normal. Mahimbing siyang natutulog ngayon. Nalagpasan niya ang pinakamalalang panganib. Ang mga binti ni Leah ay bumigay, ngunit hindi siya bumagsak sa malamig na sahig. Mabilis siyang nasalo ni Adrian, ang kanyang mga braso ay malakas na pumulupot sa kanya. Tapos na. Bulong ni Adrian sa kanyang tainga, ang kanyang boses ay malalim at puno ng ginhawa. Ligtas na siya. Tapos na ang lahat. At sa mga salitang yon bumigay si Leah. Humagulgol siya. Hindi na ito mga luha ng takot o sakit, kundi mga luha ng sukdulang pasasalamat at ginhawa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Adrian, ang kanyang mga kamay ay kumapit sa mamahaling tela ng suit nito at umiyak siya nang umiyak hanggang sa halos maubusan siya ng lakas. Hinayaan lang siya ni Adrian, marahang hinahaplos ang kanyang likod. Adrian, Leah. Isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa dulo ng pasilyo. Si Ginang Gloria na may kasamang driver ay nagmamadaling lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma, sabi ni Adrian. Bakit ka pa pumunta rito? Kailangan mong magpahinga. Anong pahinga? Sabi ni Ginang Gloria, hindi pinapansin ang kanyang anak. Dumiretso siya kay Leah na dahan-dahang humiwalay mula sa pagkakayakap kay Adrian. Sinubukang magbigay galang ni Leah, ngunit niyakap siya ni Ginang Gloria. Isang yakap na mahigpit mainit, isang yakap ng isang ina, ng isang lola. Ang amoy ng kanyang damit ay amoy ginhawa. Kumusta siya, iha? Tanong ni Ginang Gloria, habang marahang hinahaplos ang magulong buhok ni Leah. Ligtas na po siya. Humikbi si Leah, ligtas na po ang lola ko. Ngumiti si Ginang Gloria, ang kanyang mga mata ay nagluha rin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay ay naglaho. Sila'y dalawang babaeng nagpapasalamat sa isang himala. Ilang oras ang lumipas. Si Leah ay nakaupo na sa tabi ng kama ni Lola Remedios. Hawak ang kamay nito, pinagmamasdan ang payapang paghinga nito. Si Adrian at ang kanyang ina ay nasa labas, nag-uusap ng mahina. Nang sa wakas ay makatulog si Lola Remedios, nang mahimbing dahan-dahang lumabas si Leah. Naabutan niya si Adrian na nag-iisa nakasandal sa pader. Salamat! Sabi ni Leah, ang kanyang boses ay sinsero. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Huwag mo nang isipin yan, putol ni Adrian. May utang ako sa'yo, Leah. Utang na hindi kayang bayaran ng pera. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga mata ay seryoso. Kaya may alok ako sa'yo. Isang paraan para makabawi ako at para mabigyan ka ng nararapat sa'yo. Alok? Gusto kong bumalik ka sa La Perla, sabi ni Adrian. Napaatras si Leah. Hindi ko na po kaya. Hindi bilang waitress. Mabilis na sabi ni Adrian. Gusto kitang maging bagong head of service and training para sa buong Ramirez Group. Ikaw ang magiging tagapamahala sa lahat ng managers. Ikaw ang magtatakda ng bagong kultura. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng bagay na matagal ko nang nakalimutan. Ang maglingkod mula sa puso. Natigilan si Leah.
Mula sa isang waitress na tinanggal sa trabaho, patungo sa isang ehekutibo. Ang alok ay hindi ka panipaniwala. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang problema sa pera. Ito ang magtitiyak na hindi na muling manganganib ang buhay ng kanyang lola. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata ni Adrian, nakita niya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa pera. Nakita niya ang isang taong desperadong itama ang kanyang mga pagkakamali. Huminga siya. Nang malalim tinipon ang lahat ng natitirang lakas at dignidad sa kanyang katawan. Tinatanggap ko po, sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito'y matatag. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Salamat, Leah. Hindi mo alam kung gaano kahalaga. Pero pagputol ni Leah, itinaas ang isang daliri. Mayroon akong isang kondisyon. Nawala ang nangiti ni Adrian na palitan ng pagtataka. Isang waitress na katatapos lang iligtas ang lola dahil sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng kondisyon. Anong kondisyon? Tanong niya ang kanyang interes ay napukaw. Tinitigan ni Leah si Adrian nang diretso sa mga mata, walang bakas ng pagkatakot o pag-aalinlangan. Ang kondisyon ko, sabi niya ng malinaw at dahan-dahan, ay ito sa unang araw ng aking training para sa lahat ng mga manager. Ikaw bilang presidente at CEO ng kumpanyang ito ay uupo sa harap kasama nila bilang isa sa aking mga estudyante. Natigilan si Adrian. Kailangan mong matutunan muli. Pagpapatuloy ni Leah kung paano maging tao bago ka maging isang amo. Kailangan mong marinig ang bawat salita tungkol sa respeto at dignidad. Kailangan mong ipakita sa lahat na walang sinuman, kahit pa ang may-ari, ang mas mataas pa sa simpleng pagiging mabuti. Kaya mo ba yang gawin, Ginoong Ramirez? Ang hamon ay nakalatag na sa hangin. Hindi ito isang pakiusap kundi isang pagsubok. Isang pagsubok kung ang kanyang pagsisisi ay totoo o isa lamang palabas. Tinitigan ni Adrian ang dalaga sa kanyang harapan, isang babaeng tinanggalan niya ng lahat. Ngunit sa huli ay nag-aalok sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, ang pagkakataong magbago. Isang mabagal ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, ma'am. Sagot niya na may bagong tuklas na paggalang sa kanyang boses. Kaya ko. Makalipas ang isang buwan ang conference room sa ikakwaring palapag ng Ramirez Tower ay napuno ng mga taong nakasuot ng mamahaling suit at uniforme ng manager. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng kape pabango at isang hindi maipaliwanag na tensyon. Lahat sila ay naroon mga battle-hardened na manager mula sa iba't ibang branch ng La Perla at iba pang restaurant sa ilalim ng Ramirez Group. Lahat sila ay nagbubulungan nagtataka kung bakit sila ipinatawag para sa isang mandatory service retraining na pamumunuan ng isang babaeng hindi nila kilala. Sa harap ng silid nakatayo si Leah. Wala na ang anino ng nanginginig na waitress. Sa halip naroon ang isang babaeng may tahimik na kumpiyansa. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue na blazer at pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Hindi magarbo ngunit professional. Sa kanyang tabi ay isang whiteboard na may nakasulat na iisang salita, sa gitna respeto. Sa unang hilera sa gitnang upuan, nakaupo si Adrian Ramirez. Gaya ng kanyang ipinangako, naroon siya hindi bilang CEO, kundi bilang isang kalahok. Nakasuot ng simpleng polo shirt, walang suit, walang mamahaling relo. Mayroon siyang notebook at ballpen at ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Leah. Ang kanyang presensya ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe sa lahat. Ang babaeng ito ay seryoso at ang kanyang sinasabi ay batas. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula si Leah, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa silid sa tulong ng isang maliit na mikropono. Ang pangalan ko ay Leah Morales at ako ang inyong bagong Head of Service and Training. Ilang mga kilay ang tumaas.
Isang mahinang bulungan ang gumapang mula sa likuran. Nakita ni Leah si Eileen, ang kanyang dating katrabaho, na ngayon ay na-promote bilang assistant manager sa La Perla na nakaupo sa isang sulok. Ang mga mata ni Eileen ay matatalimpuno ng pag-aalinlangan at inggit. Alam ko kung ano ang iniisip ng marami sa inyo. Pagpapatuloy ni Leah, hindi inaalintana ang mga reaksyon. Sino ang babaeng ito? Saan siya nanggaling? Ano ang alam niya tungkol sa pamamahala ng isang 5-star establishment? Huminga siya ng malalim. Hindi ako nagtapos sa isang mamahaling business school. Ang pinakamataas na posisyon ko bago ito ay pagiging isang waitress. Mas lumakas ang bulungan. Pero sa maikling panahon ng paninilbihan ko sa sahig ng isa sa ating mga restaurant, sabi niya, ang kanyang tingin ay diretso. May natutunan akong isang bagay na hindi itinuturo sa mga libro. Natutunan ko na ang pundasyon ng isang matagumpay na serbisyo ay hindi ang presyo ng alak o ang kinis ng mantel. Ito ay ang simpleng pagkilala sa dignidad ng bawat taong pumapasok sa ating mga pintuan. Sinimulan niya ang training. Ang kanyang mga aral ay simple ngunit radikal para sa marami sa kanila. Itinuro niya ang The Empty Chair Policy, isang patakaran kung saan ang bawat bakanting upuan ay dapat tingnan bilang isang oportunidad na magpakita ng kabutihan, hindi isang nawalang kita. Ipinakilala niya ang The Water Glass Rule na nagsasabing ang isang baso ng tubig gaano man kamura ay dapat isilbi ng may parehong paggalang at atensyon tulad ng isang bote ng pinakamahal na champagne. Hindi natin alam ang kwento ng bawat taong dumadating, sabi niya habang naglalakad sa gitna nila. Maaring ang taong nakasuot ng luma ay isang bilyonaryong sinusubukan lang ang ating serbisyo. O maaaring siya ay isang taong nag-ipon ng isang buong taon para lang maranasan ang ating lugar sa isang espesyal na okasyon. O maaaring siya ay isang ina, tulad ng ina ng ating CEO na gusto lang makita ang pinaghirapan ng kanyang anak. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa silid nang marinig ang huling pangungusap. Lahat ng mga mata ay napabaling kay Adrian na nanatiling hindi kumikibo, ngunit isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga tenga. Sa kalagitnaan ng session sa oras ng open forum, itinaas ni Eileen ang kanyang kamay. Miss Morales, sabi niya, ang kanyang tono ay magalang ngunit may bahid ng panunuya. Ang lahat ng ito ay maganda sa teorya, pero nasa negosyo tayo ng kita. Paano natin mababalanse ang kabutihan na ito sa ating mga target sa benta? Kung bibigyan natin ng espesyal na atensyon, ang lahat babagal ang ating serbisyo. Malulugi tayo. Ito ang hamon na hinihintay ng lahat. Ang tanong na nasa isip ng bawat manager na nakatuon sa numero. Tumingin si Leah kay Eileen. Salamat sa iyong tanong, assistant manager. Bago pa man makasagot si Leah, isang boses ang nagsalita mula sa harap na hilera. Sasagutin ko yan, sabi ni Adrian habang dahan-dahang tumatayo. Lahat ay napatingin sa kanya. Humarap siya sa lahat hindi bilang amo, kundi bilang isang kapwa estudyante. Sa loob ng 10 taon, pinatakbo ko ang kumpanyang ito na nakatuon sa iisang bagay kita. Tumaas ang ating benta, lumawak ang ating imperyo, ngunit halos mawala sa akin ang isang bagay na mas mahalaga. Naglakad siya patungo sa harap, tumabi kay Leah. 1 buwan na ang nakalipas, pinalayas ng isa sa ating mga manager ang sarili kong ina dahil sa itsura niya. At ako nabulag sa mga numero at target ay sinuportahan ang maling desisyon na iyon. Ang insidenteng iyon ay halos sumira sa reputasyon natin, isang pinsalang hindi kayang ayusin ng kahit gaano kalaking kita. Tumingin siya kay Eileen. Ang kabutihan ay hindi kalaban ng kita. Ito ang bagong strategiya natin para sa kita. Ang isang masayang customer na naramdaman ng respeto, mayaman man o mahirap, ay babalik.
Magsasabi siya sa 10 kaibigan. Ang isang masamang karanasan tulad ng nangyari sa aking ina ay kakalat na parang apoy sa social media. Humarap siya sa lahat. Simula ngayon ang performance ng bawat manager ay hindi na lamang susukatin sa benta. Susukatin na rin ito sa customer satisfaction at employee morale na direktang pangangasiwaan ni Miss Morales. Ang sino mang hindi kayang sumunod sa bagong kultura ng puso at respeto ay malayang maghanap ng ibang kumpanyang hindi nagpapahalaga sa mga ito. Ang kanyang mga salita ay pinal at walang pag-aalinlangan. Isang malinaw na linya ang iginuhit sa buhangin. Napipi si Eileen. Umupo siya, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang pag-alinlangan sa silid ay napalitan ng isang bagong pag-unawa at ang ilan ay may bagong paggalang. Nang matapos ang training, nilapitan ni Adrian si Leah habang inaayos nito ang kanyang mga gamit. "Magaling ka," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinserong paghanga. "Mas magaling kaysa sa inaasahan ko." Ngumiti si Leah. "Nagsisimula pa lang ako, sir." "Adrian?" Pagtatama niya. "Adrian na lang." Tumingin sila sa isa't isa. Hindi na bilang amo at empleyado, hindi na bilang tagapagligtas at iniligtas, kundi bilang 2 taong magkakampi na may iisang misyon, ang muling itatag ang isang imperyo, hindi sa pundasyon ng pera, kundi sa pundasyon ng puso. Makalipas ang 3 buwan, ang La Perla Restaurant ay naliligo sa malambot at ginintuang ilaw ng dapit hapon. Ang kapaligiran ay ibang-iba na. Ang dating malamig at matigas na karangyaan ay napalitan ng isang mainit at nakakaengganyong pakiramdam. Ang mga staff ay ngumingiti na ngayon. Nang may tunay na galak, ang kanilang mga kilos ay magalang ngunit hindi mekanikal. Maging ang tugtugin ng jazz quartet ay tila mas masaya at mas magaan. Sa pinakamagandang mesa sa tabi ng bintanang salamin na may tanawin ng kumikinang na syudad, may 2 matandang babaeng masayang nagkukwentuhan. Si Ginang Gloria, na nakasuot ng isang eleganteng silk shawl, ay tumatawa ng malakas sa isang kwento. Sa tapat niya si Lola Remedios na malusog na ngayon at may sigla sa kanyang mga mata ay nakangiti. Ang dati niyang maputlang balat ay mayroon ng kulay. Ang dati niyang pag-aalala ay napalitan na ng kapayapaan. "Sinasabi ko sa iyo, Remedios," sabi ni Ginang Gloria habang humihigop ng tsa, "dapat mong tikman ng cheesecake dito. Si Adrian mismo ang pumili ng recipe. Mayroon itong sikretong sangkap." "Naku, Gloria, baka hindi ko na maubos," natatawang sagot ni Lola Remedios. "Pero ang sabaw na ito, napakasarap. Parang luto ng aking apo." Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Hindi ko akalain na makakakain ako sa isang lugar na ganito kaganda." "Ito ay sayo rin, Remedios," marahang sabi ni Ginang Gloria. "Ang lugar na ito ay nailigtas dahil sa apo mo." Sa di kalayuan, malapit sa service station, nakatayo sina Adrian at Leah, pinagmamasdan ng 2 matanda. Si Leah, na nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na nagpapatingkad sa kanyang kumpiyansa, ay may hawak na tablet kung saan niya sinusuri ang mga reservation para sa gabing iyon. Si Adrian, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi nakatingin sa mga numero. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ngiti sa mukha ng kanyang ina. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. "Tingnan mo sila," sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mahina. Parang magkapatid na matagal na hindi nagkita. "Dahil pareho silang nakahanap ng kapareho nilang kaluluwa," sagot ni Leah habang patuloy na nag-i-scroll sa tablet. "Mayroon pa tayong isang bakanteng honor table mamayang 8:00. Ang honor table ay isa sa mga unang pagbabagong ipinatupad ni Leah. Bawat gabi, isang mesa ang inilalaan para sa isang pamilya o individual
mula sa isang lokal na charity, mga guro nurse, mga ulila, na makakaranas ng isang 5-star na hapunan ng libre. Ito ay naging pinakasikat na programa ng restaurant, laging laman ng positibong balita sa social media. Isang pamilya na simple ang pananamit, isang ama, isang ina, at isang batang babae ang pumasok sa restaurant. Sila ay mukhang nahihiya at nailang. Agad silang sinalubong ni Leah. "Magandang gabi po. Kayo po ba ang Pamilya Santos?" tanong niya nang may pinakamainit na ngiti. "Ako po si Leah. Maligayang pagdating sa La Perla. Nakahanda na po ang inyong mesa." Pinanood ni Adrian habang personal na inalalayan ni Leah ang pamilya patungo sa kanilang mesa. Pinanood niya kung paano nito kinausap ang munting bata, kung paano nito pinaliwanag ang menu sa mga magulang na halatang hindi sanay sa ganoong lugar. Walang bahid ng pagmamataas, tanging sinseridad. Nang bumalik si Leah, nakasandal pa rin si Adrian sa station. "Alam mo ba," sabi ni Adrian, "tumaas ng 40% ang kita natin sa huling quarter." "Alam ko," sagot ni Leah nang hindi tumitingin. "Binasa ko ang report." "Hindi iyon dahil sa bagong menu o sa marketing," pagpapatuloy ni Adrian. "Ito'y dahil sa'yo, dahil sa kanila." Tumango siya patungo sa direksyon ng kanilang mga ina. "Dahil ibinalik mo ang kaluluwa sa lugar na ito." Sa wakas ay tumingin si Leah sa kanya. Sa ilalim ng malambot na ilaw ang kanyang mga mata ay kumikinang. Huminga ng malalim si Adrian. "Leah, noong gabing iyon sa ospital, nangako akong babawi ako sa'yo. Binigyan kita ng posisyon ng magandang sahod ng seguridad para sa lola mo. Pero pakiramdam ko, hindi pa rin sapat." "Sobra-sobra na po yon, Adrian," marahang sabi ni Leah. "Hindi," sabi niya. "Dahil ang lahat ng yon ay tungkol sa negosyo, tungkol sa utang na loob. Pero ang gusto kong sabihin ngayon ay hindi na tungkol doon." Humakbang siya palapit. "Sa nakalipas na 3 buwan, nakita kitang magtrabaho. Nakita ko ang iyong talino, ang iyong tapang, at higit sa lahat ang iyong puso. Hindi mo lang binago ang kumpanya ko, Leah. Binago mo rin ako." Iniabot niya ang kanyang kamay, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Pag-amin niya, isang bakas ng pagkailang sa kanyang boses. Hindi ito utang na loob. Hindi ito pasasalamat. Siguro, ito ay isang imbitasyon. Gusto ko sanang, kung papayag ka, na samahan mo akong kumain. Hindi bilang head of service, hindi bilang CEO, kundi bilang si Leah at si Adrian. Nakatitig si Leah sa kanyang inilahad na kamay. Ang kamay na yon na dati dumuro sa kanya sa galit na nag-alok sa kanya ng tulong sa desperasyon ngayon, ay naroon nag-aalok ng isang panibagong simula. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto ko yan," sagot niya, at inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Adrian. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa mesa kung nasaan ang kanilang mga ina. Nang makita sila ni Ginang Gloria at Lola Remedios na papalapit magkasama ang kanilang mga mukha, ay nagliwanag sa isang ngangiting puno ng pag-unawa at kaligayahan. Umupo sila at sa unang pagkakataon, ang 4 na taong pinagtagpo ng isang gabi ng kalupitan at kabutihan ay nagsalo-salo sa isang hapunan. Hindi bilang mayaman at mahirap, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang isang pamilya. Isang bagong pamilya na nabuo mula sa mga piraso ng isang basag na baso ng tubig at pinaghilom ng isang hapunan na inihain mula sa puso. Sa labas ang gabi ay lumalalim, ngunit sa loob ng La Perla, isang bagong umaga ang kasisilang pa lamang. 6 na buwan, matapos umupo si Leah sa kanyang bagong tungkulin, ang La Perla ay nasa tugatog ng tagumpay. Ang kita ay pumailan lang, at ang restaurant ay naging usap-usapan hindi lang dahil sa karangyaan nito, kundi dahil sa puso at kaluluwa nito. Ang programang Honor Table ay naging isang napakalaking tagumpay
Nagbibigay sa Ramirez Group ng isang imahe sa publiko na hindi mabibili ng pera. Sina Adrian at Leah ay naging isang perpektong tambalan sa trabaho at isang mas malalim na damdamin ang unti-unting namumuo sa pagitan nila. Isang Biyernes ng gabi puno ang restaurant. Magkasamang pinagmamasdan ni na Adrian at Leah ang dining hall mula sa isang tahimik na sulok, parehong may ngiti ng kasiyahan sa kanilang mga labi. "Nagawa natin, Leah," sabi ni Adrian, may init sa kanyang mga mata. "Nagawa mo." Sa mismong sandaling iyon, sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang telepono. Kasabay nito ang malaking TV screen sa bar na kasalukuyang nagpapalabas ng isang laro ng basketball ay biglang lumipat sa isang breaking news channel. Breaking news eskandalo sa 5-star restaurant na La Perla. Ang pulang linyang tumatakbo sa ilalim ng screen. Isang malabo at magalaw na amateur video ang lumabas. Ipinapakita nito ang isang magulong eksena sa loob mismo ng kanilang restaurant ilang gabi na ang nakalipas. Isang lalaki na bisita mula sa honor table program ang sumisigaw hawak ang kanyang tiyan bago bumagsak sa sahig. Ang ibang mga bisita ay nagkakagulo sa takot. Ayon sa mga paunang ulat, umalingaw-ngaw ang boses ng reporter, ang biktima ay di umano'y nalason sa pagkain matapos kumain sa La Perla. Ang mas nakababahala pa ang biktima ay isa sa mga benepisyaryo ng charity program ng restaurant na naglalabas ng mga tanong tungkol sa pamantayan ng kaligtasan at posibleng diskriminasyon. Gumuho ang mundo ni na Adrian at Leah. Ang telepono ni Adrian ay hindi tumigil sa pag-ring mula sa mga tawag ng board of directors. Ang tablet ni Leah ay napuno ng mga notifikasyon ng mga kinansilang reserbasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang dambuhalang unos sa media ang bumayo sa kanila. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimulang magtanong ang mga food blogger. Ang presyo ng stock ng Ramirez Group ay nagsimulang bumagsak at pagkatapos dumating ang huling nakamamatay na dagok, isang opisyal na sulat mula sa investment firm ni Ginoong Vargas na nag-aalok ng isang tulong ang bilhin ng controlling shares ng Ramirez Group sa isang presyong napakamura na tila isang insulto. "Alam kong siya ito," sigaw ni Adrian sa isang emergency meeting, inihagis ang isang folder sa mesa. Naghihintay lang ng tiempo si Vargas. Nagpanik ang mga miyembro ng board, kailangan nating kumilos. "Adrian, itigil na ang programang Honor Table, na yan pinapatay tayo niyan. Kumuha tayo ng PR team, kasuhan, ang nagpakalat ng video. Gawin ang lahat ng kailangan, mungkahin ang isa. Kailangan nating gumanti." Sabi naman ng isa pa, "May kilala akong mga reporter na kayang halongkatin ang mga baho ni Vargas. Gagamitin natin ang sarili niyang lason laban sa kanya." Nanatiling tahimik si Adrian, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang dating pagkatao, ang taong walang awa handang gawin ang lahat para manalo. Halos tumango na siya